Hello Captain fans! Ito na nga ha, pasabog itong ABS-CBN at saka sa mga kasembreros. So sinali na rin pala no, si Ma'am Catherine Bernardo mga kasembreros sa 8th Edis Box Office Hero Award mga kasembreros. So sabi dito ng ABS-CBN, Catherine Bernardo, Alden Richards, Vice Ganda Lead Honorees in 8th Edis Box Office Hero Award. So ang 8th Entertainment Editor's Choice Award mga kasembreros ay yung mga gawa ng 2024 mga kasembreros. So ito mga kasembreros ay hayaan na natin no. Huwag na tayo magalit kay Ma'am Catherine mga kasembreros. Siguro babawi siya dito no. Abangan natin mga kasembreros. Pero huwag tayong umasa ha, kasi baka sisihin nyo na naman ako mga kasembreros kung magkikita ba talaga ang Catherine or magsasama dito sa Edis Choice Awards mga kasembreros. So ang nakalagay dito na petsa ay July 20 no. Yung Kumapa awarding ceremony mga kasembreros. So aabangan natin ito kung talagang dadalo ang Catherine mga kasembreros. So bumawi ka naman Ma'am Catherine. Nagmamakaawa ang iyong mga fans dito. Para na rin sa kanyang kumapa sa kanyang career mga kasembreros no, para hindi naman mahalata ng mga tao na mga organizers na hindi siya ma-attend at saka hindi niya na-recognize mga kasembreros ang mga ginagawad na awards mga kasembreros, which is very important no sa ating para sa kanila mga kasembreros no, sino ba naman ang tatanggapin mo na nga lang so pero pag talagang conflict ay kumapang siya nang bahala dun mga kasembreros. And then panibagong aabangan natin itong JBA Gala no, 1 month to go mga kasembreros. Pero iniisip ko dito yung talaga ni Sir Alden kung anong gagawin niya sa London Barrio Fiesta sa July 5, which is kumapa malapit na talaga mga kasembreros. Baka lilipad at saka sasakay na lang siya sa si Pops Alden, pasabog din ito no, talagang box office back to back ito mga kasembreros yung kanyang kumapa Box Office Hero Award mga kasembreros. So sa 5 breakups in a romance, tapos dito sa talagang pareho sila mga kasembreros kasi Hello Love Again, 8th Edis, 7th Edis mga kasembreros ay award, parang siya no, yung Catherine pareho sila mga kasembreros. Si Ma'am Catherine naman ay yung sa A Very Good Girl dati no, 7th box office kasi pang-7 na Edis Choice Awards no nakaraan, tapos ito ngayon ay pang-8 no mga kasembreros na Editor's Choice Awards mga kasembreros. So grabe, pasabog talaga ang Catherine mga kasembreros no. Sana nga idinggi ng management no, nabigyan ulit sila ng project mga kasembreros kasi kumapa parang basta no, talagang iba yung charisma at saka yung hatak nila, yung income ng kanilang mabibigay sa management mga kasembreros, sa mga trabahante at saka syempre sa tax mga kasembreros no. So alam na natin yung sa staff and crew and so on. And then ito, next item natin, si Pops Alden ay nag-Instagram story no ng parang Colnago yata ito mga kasembreros, pero hindi ko alam kung binalot ba ito, something na vintage or makaluma na picture no, hindi ko figure out kung ano ito mga kasembreros, pero sabi ito Colnago kasi so baka vintage or classic na Colnago ito mga kasembreros. Pero hayaan nyo na no, talagang tayo ay manghuhula dito mga kasembreros ha. And then ito, next item natin, ito nag-countdown siya no ng 1 month to go nga sa JMA Gala mga kasembreros sa August. So ang kanyang outfit no nakaraan ay punong-puno siya or may dalawang brooch mga kasembreros na ibon nung 2024 mga kasembreros, which was solo na naglakad sa red carpet ang inyong phenomenal box office king mga kasembreros at Asia's multimedia star. Alam niyo talagang yung reaction parati ni Sir Alden kapag ganun niya tawag sa kanya, hindi parang alam yung humility talaga inborn at saka nasa dugot laman niya talaga yung pagiging humble mga kasembreros no. So mapapasana all ka na lang talaga at saka napaka-palad ni Mrs. Wilkerson na magiging na maging ka-better half ito si Pops Alden mga kasembreros ha. So tayo po ay magiging virtual visitors at saka kapag ikinasal na si Mr. and Mrs. Wilkerson. So hoping and praying no, wag niyo akong i-bash.
So yun po mga kasombrero. And then ito, although matagal ito mga kasombrero kasi ang lupit, no? Itong tawag dito yung relo at saka nasa kotse siya mga kasombrero na Tech Marine yung brand naman ng relo na ito mga kasombrero. And knowing Sir Alden na talagang collector at saka mahilig ito sa mga relo mga kasombrero, napaka-elegante. Businessman at saka rich kid ang kumapa ang galawan dito ni Pops. Ano to yung movie nila, nakalimutan ko yung movie, yung movie nila dati, pero ang ganda nito mga kasombrero. Pero yung kanyang relo dito yung highlight yung relo niya na tawag dito na Techno Marine mga kasombrero, maliban sa kanyang of course ito collection na Rolex na sobrang mamahal mga kasombrero. And then ito, sobrang kulit ito kasi di ba kahapon nag-post Sir Alden ng yung sombrero niya dun sa may bangka nga sa may Vietnam. So ang isang admin dito nag-post ng may sombrero din siya. Parang sombrero ko to, hindi, joke lang po. Itong sombrero ng Catherine mga kasombrero, tapos naka-white din siya. So terno na naman ang inyong box office king at saka box office queen. Phenomenal box office cinema king and cinema queen mga kasombrero. Excited na talaga ako sa July 20 no mga kasombrero ang ganap or ano na naman ang pandar ng mga ng Kathleen mga kasombrero sa kung pa sa awarding ceremony mga kasombrero. And then ito syempre no update tayo talagang na-feature si Sir Alden mga kasombrero sa unang balita or sa unang hirit kanina. So syempre talagang support talaga itong GMA mga kasombrero. Sometimes nauna lang talaga ang mga glam team at saka ang kasama ni Sir Alden na mag-post din siya mismo, kaya tayo ay mas updated no, mas medyo nauna tayo ng konti. Pero ito nga po no, at talagang supportive ang GMA Network sa kaya Sir Alden mga kasombrero. And then ito, sobrang kulit sobrang kulit ang ginawa ng isang fan dito. Kasi akala ni Sir Alden picture lang sila. Sabi niya dito, Sus Maria Jose. Ay, Sus Maria. Sorry po. Sobrang sasakit ng chan ko dito sa kakataon. Kaya pa ako tawang-tawa dito, pero kahit paulit-ulit ko na tinitingnan ay pinaparad yung video. So sa alin sinaw mo yung una, tapos nung sa huli pala ng video ay Sus Maria Jose. Tinawanan sila siya ng isang fan mga kasombrero. Sobrang taong-tawa yung fan eh. So good vibes at ang aliw lang talaga. Aliw na aliw talaga si Pops Alden mga kasombrero. Sobrang aliw na aliw din yung fan sa kanya. Sin po mga kasombrero. So next item natin, so ito last item ko na lang ito mga kasombrero siguro. Itong sombrero ulit ni Ma'am Catherine at saka yung kanyang yung sombrero niya, nakasombrero siya sa beach, tapos yung nakakulay pink siya mga kasombrero. Since nakasombrero kasi si Pops Alden, parang naghalungkat ang mga ng dating pictures ni Ma'am Catherine mga kasombrero ng kumapa nakasombrero din no. Pero bukas po ay abang-abang kayo ha sa atin po mga pasabog, kasi meron tayong pasabog dito mga kasombrero, as in talagang bomba. Literal no. So yun po. So actually that is it sa ating Kathleen items mga kasombrero. Sarado na po ang tindahan ni Kasombrerong Dennis for today, July 3, 2025, Thursday. So bukas ay another day na naman mga kasombrero no. So abang-abang tayo sa mga ganap. So yun lang po, sana po ay pangyan po natin ang Word of God, and sana po ay isang masaya no, isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda at ang angas po nito mga kasombrero. Ang title, Lion of Judah. Revelation 5:5, and one of the elders said to me, to Apostle John, weep no more. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has conquered so that he can open the scroll and its 7 seals. Ito mga kasombrero ay sa Revelation po no, pinapakita ni Jesus Christ ng anghel mga kasombrero kaya Apostle John, John the Beloved mga kasombrero na pinakahuli sa mga apostle na namatay mga kasombrero, kasi papatayin sana siya, di ba? Pinagpapatay na yung mga disciples mga kasombrero. So si Apostle John, para po sa hindi nakakaalam, ay
pinakuluan siya sa mantika, pero milagro, no, power at miraculous work ng Panginoon na hindi po siya namatay, mga kasembreros. So nung nakita na hindi siya namatay ay kinulong siya sa isla ng Patmos kasama ang ibang mga hindi mananampalataya na nakakulong, mga kasembreros. But I know, no, we believe na ang daming nangyari doon na sharing of the gospel because John the Beloved was being powerfully used by the Lord Jesus Christ to proclaim, kasi nga siya yung pinakahuling pinakitaan ng vision din ng kung ano mangyayari sa end of the world, sa second coming of the Lord Jesus Christ. So ito, yung time na ito, mga kasembreros, kasi parang buhay si Apostle John habang pinapakita sa kanya yung mangyayari sa mga huling panahon, mga kasembreros, sa end of times. So merong scroll kasi doon, parang selyo, mga kasus, nakaselyo siya na walang sino man, okay? Not even Moses, not even David, not even Solomon, not even Joshua, not one, okay? Wala sa isa sa mga tinalagang mga tao, propeta at saka tao ng Diyos, mga kasembreros, sa Biblia ang worthy to open the scroll. Kasi ang scroll na ito ay parang nandito yung sikreto, mga kasembreros. Andito yung yung mga bagay, okay, na parang sobrang lalim. So the depth, no, yung lalim at ang misteryo ng Diyos lamang nakakalam. So wala kahit sino sa heaven, sa earth, mga kasembreros, even the greatest and the commander-in-chief of the angels, mga kasembreros, na si Michael, was not worthy to open the scroll, and he's not worthy to open the scroll, mga kasembreros. Wala. So umiyak si Apostle John, okay? Ito yung storya. Umiyak si Apostle John kasi paano na lang ito, no? Kasi catastrophe at saka doomsday ang abutin at sasapitin ng mga tao, mga kasembreros. So however, okay, ito nga, mga kasembreros, sobrang angas, sobrang lupit, sobrang powerful ng the Lion of Judah. So isa sa mga descriptions, mga kasembreros, ni Jesus Christ is the Lion of Judah. So ito yung tinutukoy dito na nagmumula sa tribo ni Judah, no, the root of David, no, King David, mga kasembreros, has conquered so that he can open the scroll in its 7 seals. So grabe, no. Ito yung masasabi natin na kapag ikaw ay anak ng Diyos, anak ng si Jesus Christ, no, the Son of the Living God, ay may mga maliban syempre sa power and authority, no, ang benefits at saka yung mana, yung inheritance, mga kasembreros, na tayo po ay mga adopted children of God, ay andon. But the power na si Jesus Christ lamang ang makaka-open. Grabe, no? Alam nyo, nakakaiyak na nakaka-overwhelm ang truth, ang katotohanan na ito, actually, mga kasembreros. Kasi wala, no? Kahit na yung mga apostles, si Apostle Paul, for example, na 1/3 ng New Testament ang naisulat niya, was not even worthy or is not even worthy to open that scroll, mga kasembreros, na kung tutuusin ay sobrang ang laki ng kanyang ginawa, mga kasembreros, kasi nga yung mga great achievements and great works niya para sa Panginoon, mga kasembreros. So grabe, no? Pero ito, no, pumasok sa eksena. There was that Jesus Christ, no, the Lion of Judah, ay worthy, no, siya lamang ang katangi-tanging dakila at karapat-dapat at may karapatang magbukas ng scroll na yun, mga kasembreros. The Lion of the tribe of Judah is a symbol found in Genesis as well in Revelation. So in Genesis, Jacob blesses his son Judah, referring to him in his future tribe as a lion's cub and a lion. That's Genesis 49 verse 9, mga kasembreros. And yun nga, no, sa Genesis or sa Revelation 5:5, and Jesus is the one who is worthy to open the scroll, and yung reference ng Revelation 5:5 ay yung John 5:22, mga kasembreros. Therefore Jesus is the Lion of the tribe of Judah. So kung ihambing natin ang lion sa ating mundo, mga kasembreros, tinatawag silang King of the jungle, kasi nga sila yung fiercest, the most powerful, no, sa jungle, mga kasembreros. Although may mga ilang hayop na kaya silang patayin, pero when it comes to tenacity, when it comes to boldness and fierceness, mga kasembreros, walang tatalo sa lion. Kapag nag-roar pa yan, no, talaga matatakot at matatakot ka. So ganun, mga kasembreros. So
So, sa Genesis, mga kasambreros, nung binless ni Jacob o ni Israel ang kanyang mga anak, mga kasambreros, and as all we know, meron siyang 12 lalaki na pinagmulan ng tribo, mga kasambreros, no? Sila Manasseh, sila Judah, sila Gad, sila Benjamin, sila Ephraim, mga kasambreros, no? Yun po. So, sila yung 12 tribo. Kumaga parang sa isang pamilya. Kunwari yung clan ng Rindon or ang clan ng Villa. So, kapag marami, mga kasambreros, na dumadami, so ang anak ni ganito, nagkaroon ng anak na sobrang dami, ang anak ni ganito. So, parang ganun ang pinagmulan. So, kaya siya naging isang bansa, naging Israel, mga kasambreros. So, based sa blessing ni Jacob, mga kasambreros, no? The lion is a symbol of the tribe of Judah, which is known as the kingly tribe, no? King David was of the tribe of Judah. So, kung susubayin kasi natin yung lineage, yung yung pamilya kung saan nagmula ang lahi ni Lord Jesus Christ, mga kasambreros, kailangan kasi nagpakatao si Jesus Christ, di ba? So, kailangan meron siyang pagmumula na lahi. Okay? So, ang pinagmulan niya, mga kasambreros, ay walang iba. Pinili niya. Grabe, no? Katangi-tangi yung tribe ni Judah. And si King David po ay nagmula sa lahi or sa tribo ni Judah, mga kasambreros. That's kingly. So, lions symbolize power, fierceness, and majesty. Lions are the king of the beasts, and the lion of the tribe of Judah is the king of everything. Grabe. In the Old Testament, God is sometimes described as being like a lion. So, sa Isaiah chapter 31 verse 4, ay sabi nga doon, dinescribe, no? As a lion growls, a great lion over its prey, and though a whole band of shepherds is called together against it, it is not frightened by their shouts. So the Lord Almighty will come down to do battle on Mount Zion and on its heights. Grabe, no? The Lord is not afraid of His enemies. Baga pa siya nga yung walang kapantay ang kanyang power. Matchless siya, mga kasambreros. Walang papantay sa power, sa authority, sa rule, mga kasambreros, at saka sa dominion ng ating Panginoon. And dito sa Revelation chapter 5 ay siya yung long-awaited lion of the tribe of Judah. Grabe, no? Napaiyak dito si Apostle John, mga kasambreros, kasi nga walang natagpo ang worthy or karapat-dapat para buksan yung scroll para sa judgment ng Panginoon, mga kasambreros. So walang may karapatan at karapat-dapat na magbukas. Wala ring may karapatan, mga kasambreros, na makatingin kahit na matingnan lang yung inside, mga kasambreros. Grabe, no? Then one of the elders says to John, "Do not weep, no? See, the lion of the tribe of Judah, the root of David, has triumphed." So he's able to open the scroll and its 7 seals. So that's Revelation 5:4-5 actually, mga kasambreros. So pareho, no, yung kung titingnan pa natin yung Matthew and Luke, mga kasambreros, na records, yung the Gospel of Matthew and then the Gospel of Luke, ay nirecord nito na si Jesus Christ ay descendant ng tribe ng Judah, mga kasambreros. So nung reveal nga si Jesus Christ as the promised lion of the tribe of Judah, it reveals His deity. So yung pagiging Diyos niya. Grabe, no? Alam nyo, napakalalim nito, mga kasambreros, pero nagpapasalamat tayo sa Diyos because He has given us wisdom. So the lion has triumphed because He became a lamb. So that's Revelation 5:6-10, and reference natin is John 1:29, mga kasambreros. And Jesus Christ is worthy because He lived a perfect life, sinless life, and in shedding His blood defeated sin and death. So of course, no, He is the Son of the living God. So ang ating application dito, mga kasambreros, magtiwala tayo sa ating Lion of Judah, okay? Ang ating Diyos, si Jesus Christ po, ay mapagkakatiwalaan because kagaya dito na nagpakita siya ng isa pang kamangha-mangha na power na walang kayang mag-open, magbukas, or tumingin man lang dun sa loob ng scroll na iyon ng judgment ng Panginoon. But He alone, no, the Son of the living God, and sinless, wala siyang kasalanan. He is banal, hindi lang 100%, kung meron pang gazillion, billion, trillion, gazillion talaga, endless na immeasurable holiness, mga kasambreros. That's Jesus Christ. So yun po, mga kasambreros, no? Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, na maghari po sa ating loob ng tahanan at sa ating puso't isipan as a whole. Alright, so lamang po in the meantime, nawa po'y pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, powerful name, the Lion of the tribe of Judah, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you all.